إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. All praise is due to Allah, the one who created us and commanded us to worship Him alone. I bear witness that there is no deity worthy of worship except Allah subhanahu wa ta'ala, alone without any partners. And I bear witness that Muhammad, peace be upon him, is the messenger of Allah. O servants of Allah, I advise you and call you and also myself to fear Allah. Have taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala. For indeed, taqwa is the key to every success in this world and the hereafter. Allah subhanahu wa ta'ala stated in the Quran, O you who believe, fear Allah as He should be feared. And do not die except in the state of submission or Islam. O Muslims, the prayer is the pillar of Islam. The prayer is the second pillar of Islam after the testimony of faith. It is the connection between the servant and his Lord. And the first thing that will be questioned on the day of judgment. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, the first thing that the servant will be asked about on the day of judgment is the prayer. If it is sound or good, the rest of his deeds will be sound or good. If it is corrupt, the rest of his deeds will be corrupted. Narrated by Tabarani. Did you know that the prayer is a divine commandment of Allah subhanahu wa ta'ala? You don't have a choice. In the Quran, in Surah Al-Isra, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Akimis salata liduluki ash-shamsi ila ghasaqil layl. In another verse in the Quran, it's also said, Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. In the translation, it was said that establish the prayer from the decline of the sun until the darkness of the night. And the other one is, indeed, prayer has been prescribed upon the believers at fixed times. Prayer is not just a habit or a tradition. It is a daily meeting, conversation with Allah 5 times a day, a sign of servitude, gratitude, and humility.
Did you know that abandoning prayers is a serious sin? The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, between a man and shirk and kufr is the abandonment of the prayer. Neglecting salah endangers a person faith, and knowingly abandoning it, it is one of the greatest sins in Islam. There are some benefits of prayer. One of it purifies the soul and the body from sin. And it also strengthens your connection with the Almighty Creator, Allah. It protects you from immorality and wrongdoing. Indeed, prayer prevents indecency and evil. And also the last one, it brings peace to the heart and tranquility to the soul. Oh, my brothers and sisters in Islam, I advise you and myself, establish the prayer on time. Teach our children its importance. Guard it during travel and ease. And never allow worldly matters to delay our salah. Guard strictly your prayers, especially the middle prayer, and stand before Allah with devotion. The Prophet ﷺ said, the key to paradise is the prayer. Oh, my brothers in Islam, never let your salah be light in your eyes. It is your protection in the grave, your light on the Sirat al-Mustaqim, and your honor before your Lord. In the one of the hadiths, the narration said, give glad tidings to those who walk to the masjid in darkness, that they will have complete light on the day of judgment. Oh, brothers and sisters in Islam, let us renew our commitment today. Make a sincere intention to never miss a prayer. Pray it on time. Perform it with focus and humility. Increase your prayers in the masjid. O Allah, make us among those who establish the prayer in their lives and our hearts. Amen. O Allah, protect us from the hiddenness and delay. Amen. O Allah, make our prayers a light for us in the grave, and a shield from the fire. Amen. أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. Ang lahat ng pagpupuri, pagdakila at pagpapasalamat ay tanging kay Allah. Ako'y sumasaksi na walang ibang tunay na Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah. At ako'y sumasaksi na si Muhammad ay ang kanyang huling alipin at sugo. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ipinapayo ko sa inyo at sa aking sarili ang takwa, ang pagkakaroon ng takot, tunay na pagkatakot kay Allah, sapagkat ang takwa ang susi sa tagumpay sa mundo at sa kabilang buhay. O kayong mga sumasampalataya, sinabi ni Allah, o kayong mga sumasampalataya, matakot kayo kay Allah ng tunay at tamang pagkatakot. At huwag niyong hayaan ang inyong mga sariling mamatay na labas sa Islam, wala sa pagsunod sa Islam. Ang sala, mga kapatid, ay isa sa mga haligi ng Islam. Pagkatapos ng syahada, ito ay ugnayan ng alipin sa kanyang Panginoon at ang unang tatanungin sa araw ng paghuhukom. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang unang bagay na tatanungin sa isang alipin sa araw ng paghuhukom ay ang kanyang salah. Kapag ito ay tama, magiging tama rin ang kanyang ibang gawain. Kapag ito ay sira, hindi maganda, masisira rin ang kanyang iba pang mga gawa. Ang pagdarasal, alam niyo ba mga kapatid, ay isang utos ni Allah na hindi option. Kailangan ito ay gagawin ng lahat. Sinabi niya sa Surat Al-Isra, itaguyod mo ang pagdarasal mula sa paglubog ng araw hanggang sa kalaliman ng gabi. At sinabi niya pa sa Surat Al-Nisa, tunay na ang sala ay tinakda sa mga nanampalataya
sa mga tiyak na oras nito. Alam niyo ba mga kapatid, ang pagdarasal ay hindi basta ritual lamang. Ito ay isa sa mga araw-araw na pakikipagpulong sa pagitan mo at ni Allah subhanahu wa ta'ala 5 beses. Alam niyo ba na ang pagpapabaya sa sala ay isang napakabigat na kasalanan? Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa pagitan ng tao at ng shirk at ng kufur ay ang pag-iwan sa pagdarasal o sala. Ang pagpapabaya sa sala ay mapanganib sa pananampalataya at ang sadyang pag-iwan nito ay kabilang sa pinakamalalaking kasalanan sa Islam. Ano ba ang mga biyaya sa sala? Una rito ay nililinis nito ang kaluluwa mula sa mga kasalanan. Ikalawa, pinatatatag nito ang mga ugnayan mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatlo, pinoprotektahan nito ang tao laban sa kasamaan at moralidad. At ikaapat, sinabi sa Surat Al-Ankabut, tunay na ang pagdarasal ay pumipigil sa kahalayan at kasamaan. Mga kapatid, tayo ay mag-ingat lalo na sa pagtataguyod ng oras ng sala. Turuan natin ang ating mga anak. Panatilihin sa kanila ang magandang payo patungkol sa sala. Manlalakbay man o tayo ay busy sa oras, ingatan ninyo ang inyong mga pagdarasal, lalo na ang gitnang pagdarasal, at tumayo kayo kay Allah na may pagpapakumbaba. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurbah wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa aqimus salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar. Allah